God first morning po mga kapatid. Lahat naman nandyan sa live ngayon. At patuloy tayo pinagpala ng Panginoon sa umaga na ito. So ayan, good morning sa mga nandyan, sa mga maagang gumising. Sister Nympha Rivera, Sister Shirley, at Nanay Nerissa, Ate Lorna, Sister Belinda, Nanay Fina, and Sister Emelinda Makalalak. And tayo ay kumunik sa kanila ngayon para makinig ng mga reflection. Maganda rin yung mga reflection, ano? Ganda rin yung mga reflection. Kailangan natin pakinggan. Tingnan na, marami rin tayo mapupulot. Teka lang, bubuksan ko lang yung kanilang screen. Hintayin lang natin ma-accept tayo. Ayan na po. God first morning po. Ayan, narito po yung ating mga kapatid pastor na talaga pong nag-uumapaw yung kanila pong kasiglahan sa kanilang mga puso. Ano po? Upang makasama din po natin sila na pumuri sa ating pong mahal na Panginoon. Pwede po kayong mag-comment yan po sa ating chat box sa ating pong Facebook Live. Ano ho? Yung pong inyong mga pagkadama doon sa tuwing umaga na tinatalakay ng ating pong mahal na Pangulo. At dito po sa ating pong screen, bigyan daan po natin yung ating pong mga kapatid na magbabahagi ng kanila pong reflection. Kahit hindi po yung napakinggan natin kagabi, kahapon ng umaga pala, kundi pati yung mga nakaraang mga araw. Ano po ba yung naging impact nito, mga kapatid, sa ating pong buhay sa pagkarinig ng mga magagandang aral ng katapatan ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya po, meron po bang nais mag-share mula po dito sa ating pong Zoom platform? Kung ano po ang patuloy na pagkadama samantalang kayo po ay nakakarinig ng mga mabubuting aral, mga magandang aral buhat sa ating pong tuwing umagang pagtatalakay ng ating pong minamahal na Presidente. Pero bago po pala yun, Pastor, ano ho, ay i-review po muna po pala natin yung ating pong video kahapon po ng umaga. Pastor Jerry? Kung ang sukdulan ng gawain ng Diyos na tubusin ang mundong nahulog sa pagkakasala ay humihiling ng isang sukdulang halaga, ang kanyang nag-iisang anak, gaano pa kaya ang sa atin? Ano ang kaya mong ibigay para sa misyon ng Panginoon? Handa ka bang lumagda para sa misyon ng Diyos? Mga kapatid, sasangkot ka ba sa sukdulang gawain ng Diyos? Si Ellen White ang nagbigkas ng ganitong mga pangungusap tungkol sa paglagda ng isang desisyon na sumangkot sa sukdulang gawain ng Panginoon. Itinilaga ng Panginoon na ang pagsisiwalat ng liwanag at katotohanan sa lupa ay nakasalalay sa mga pagsisikap at paghahandog ng mga taong nakikibahagi sa kaloob ng langit. Ibig sabihin, mga kapatid, may mga taong sila ay handang pumunta sa iba't ibang mga lugar. Sila ay magmisyonero sa iba't ibang sulok ng mundo. Nagsisikap sila para sa isang sukdulang gawain. At meron namang kagaya natin na hindi ganun ang ating pong commitment. Tayo din naman ay sasangkot sa pamamagitan ng paghahandog. Ito po ang ating pong mga bahagi para sa isang sukdulang gawain ng Panginoon sa pagliligtas ng buong taong nawaglit. Ang prinsipyong inilatag ni Kristo ng ating mga handog sa Diyos ay dapat na proporsyon o kasukat sa liwanag at mga pribilehiyong ating tinatamasa. Ibig sabihin, mga kapatid, kung tayo nakakararanas na tayo po ay mayroong personal na pagkakaalam sa katotohanan, kung alam natin na malapit nang dumating ang Panginoon, dapat po ay proporsyon, kasukat ang liwanag na ito sa ating nai-enjoy ng mga pribilehiyo sa pamamagitan ng ating mga handog. Mga kapatid, kung ating pong i-evaluate personally, maka yung atin pong mga handog ay hindi man makatawid sa ating bakuran. Paliitan tayo ng handog.
Hindi natin kinokontemplate ang mga biblical offering principles. Ngayon po'y nailatag na natin. Magiging proporsyon na ho mga kapatid. Maaari po sana ay higit pa, higit pa, higit pa, upang mas maraming mga tao na ang maparatna ng pabalita sapagkat tayo naniniwala na si Jesus ay malapit nang dumating. Iiwanan na po nating lahat ito. Pero habang ito'y ating pinamamahalaan pa, atin na po itong tuloy-tuloy, patuloy, unti-unti na isusuko sa Panginoon. Tandaan po natin, ang mga tao ay bingi sa mga hikbi ng gawain ng Panginoon kung sila ay nakakuyapit sa kanilang mga material na mga tinatangkilik. So offerings to God should be in proportion to the light and privileges enjoyed. Ang mga ikaw ba, mga kapatid, ay naliwanagan sa 11 biblical na palatandaan ng mga katotohanan ng liberalidad, ng pagbibigay, ng maluwag at sagana. Ang iyong pananampalataya ay na-inspire at ang iyong pagmamahal at pasasalamat sa Diyos ay naudyukan upang ikaw ay magbigay. Ano ang handa mong ibigay para kay Jesus at sa kanyang dakilang layunin? Nowhere in the Bible we can find offerings are given less. It is always more when it's given with faith, love, and gratitude. Jesus is coming very, very soon. Handa ka bang magbigay ng higit o kaunti para sa Kanya? Nais mo bang magbigay ng higit o kaunti ng iyong oras para sa Kanya? Nais mo bang magbigay ng higit o kaunti ng iyong mga talento para sa Kanya? Nais mo bang magbigay ng higit o kaunti ng iyong mga yaman para sa Kanya? Nais mo bang magbigay ng higit o kaunti ng iyong lakas para sa Kanya? Nais mo bang magbigay ng higit o kaunti ng iyong buong buhay para sa Kanya? Mga kapatid, atin pong tatandaan, ibinigay ni Jesus ang Kanyang lahat-lahat para sa iyo at sa akin. Nais mo bang ibigay ang buong buhay mo ngayon sa Kanya bilang ganti sa Kanyang ibinigay na sakripisyo para sa atin? Amen. To sign up for God's mission. Nais mo. Amen. Talaga pong nakaka-inspire mga kapatid yung pong mensahe ng ating pong Pangulo. Yun po ay mga katanungan sa bawat isa sa atin. Ano po yung kaya nating ibigay sa Panginoon? O yung bahagi ng buhay natin na binibigay natin sa Panginoon, gaano po kalaki? At siyempre napakahalaga po na sabi nga sa ating mga pag-aaral, Pastor Jerry, ay kinakailangan yung ating puso ang mahalagang maibigay natin sa Panginoon. Kasi personally talaga mga kapatid, kapag yung ating pong puso ang naibigay natin sa Panginoon, sang-ayon nga po doon sa mga testimony na ating pong narinig sa ating mga kapatid kahapon, talaga pong nai-inspire po ako doon sa kanilang mga testimony na nung nakita nila, narinig nila yung mga aral na ito, ay talagang nag-motivate sa kanilang puso na mahalin ang Panginoon. At sa panahon na minahal nila, Pastor Jerry, yung pong Panginoon, ay talagang sumunod yung kanilang pagtugon doon sa panawagan ng Panginoon. Kaya mga kapatid ko, mga kaibigan ko, mga mahalagang tanong na patuloy na pumupukaw sa ating mga puso. Ano po yung kaya nating ibigay sa ating pong mahal na Panginoon? Pwede na po tayong magbahagi ng ating pong mga nais ibahagi mga kapatid sa pagkadama natin sa ating mga puso ng mga bagay na ating narinig mula sa aral ng ating Panginoon na idinaan po sa ating pong mahal na Pangulo. Ang sabi po ni Sir Melvin Vilasano, sabi niya, yes po, nakakagrow po ng faith and love
kay Jesus. Wow, purihin po ang Panginoon. Totoo po yun, Sir Melvin. Ano po, talaga pong sa panahon na binuksan natin yung ating puso, ano po, at pinahintulutan natin na ang Panginoon ang siyang manguna sa atin, ito po ang ating mararamdaman. At ang sabi rin po ni Sister Net Lazaro, ito po sa ating pong Zoom platform, sabi niya, the message of liberty of giving is equal to our love for Jesus. Through message of God for me, if you love me, keep me in your heart. Totoo po yun, Sister Amen. Net. Napakabuti po ng Panginoon talaga sa ating pong... Lord yun. Opo, meron pong nagtataas ng kamay, Pastor. May babasahin lang ako dito, isang napakagandang reflection, no? Sige po. Sabi ng kapatid, ayaw magpakilala. Ayaw niya, secret daw ito ay i-respeto natin yan kasi siya ay gusto niyang, ang commitment niya ay sa Panginoon lang. Good afternoon, Pastor Jerry. Sabi niya, good afternoon, Pastor Jerry. After po ito ng message kahapon, paano ko po maipapadala ang maliit na donasyon ko po for CLPM headquarters? It's my SSS 13th month pension. Wow. I will give it all for God, for CLPM. Ang sabi niya, maganda po ang mga shared messages nyo every God first morning natin. Salamat, sabi niya. Pastor, for inspiring me with all the testimonies and your messages from Ellen G. White as well as the reflections you shared. God bless you, kapatid. Salamat po sa highly spiritual decision na inyong binuo para sa Panginoon. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Amen. Thank you po, kapatid. At sa iyong malalim na pagtugon sa kabutihan ng Panginoon na ating naramdaman. Ang sabi po ni Lilian Lazaro, Pastor, sa ating pong Zoom platform, sabi niya, kapag pubuo ang faith ay buong puso nating maibibigay ng sagana ang ating mga ikaputhandog. Amen. Totoo po yan. Sige po, bigyan na po natin ng daan si Pastor Nelson para po magbahagi ng kanya pong reflection. Pastor Nelson? Good morning mga kapatid. God first morning to everyone. Thank you for continuing support and joining to our God first morning. At ito magpapatuloy hanggang sa dumating ang ating Panginoon. Ang nagre-reflect sa akin ngayon ay habang ako'y nakikinig kahapon at sa mga nagmumuni-mula. Naging routine na ng buhay ko mga kapatid. Alas 3 gising na rin ako kaya gumagawa ako ng maraming office work. Hindi na makatulog pag alas 3 matindi itong ating... So what I'm nagre-reflect sa akin mga kapatid ay yung tinatawag na stewardship in mission is always interconnected. Yung stewardship and mission mga kapatid, bakit? So ang espiritu ng langit ay ang pagbibigay. Hindi porsyon ang ibinigay ng Diyos. Kung hindi ang ibinigay ng Panginoon mismo ay yung kanyang sarili. Iniwan ng Panginoon ang karangyaan, ang kalangitan, mga kapatid. Iniwan niya yung kanyang trono sa langit. He announced his mission. He declared to leave his position. Sabi ni Mrs. White, he declared to leave his position and dignity for his holy mission, the likeness of a man. So yun mga kapatid, stewardship yun, pagbibigay, hindi yung portion. Kung hindi buo mga kapatid, yung ibinigay ng ating Panginoon, yung karangyaan, yung trono, yung isipin natin ano ang kalagayan ng ating Diyos doon sa langit bago niya iniwan mga kapatid at nagpakahirap. Kaya nga hindi porsyon yung ibinigay ng Panginoon kung hindi buo. Yung espiritu ng langit na yon ay ibinigay niya yung kanyang sarili upang yung mission kanyang magawa mga kapatid. So, sa pagiging katiwala po mga kapatid, God is asking sometimes kung ano yung pinagkatiwala sa atin. Hindi na nga hiningi ng Diyos yung buo. Hindi na nga hiningi sa pagkamisa, meron tayong COP, meron tayong stewardship. Kapag tayo ay tapat sa pagbabalik mga kapatid, hindi upang
mission yon. Meron tayong ginagawang mission upang abutin yung inabot ni Jesus na kanyang ibinigay mismo yung kanyang sarili. We are participating to His mission habang tayo ay nagkakaloob ng mga handog at mga ikapo. At hindi lamang yun mga kapatid, ang Diyos ay humihiling din na atin ding ibigay yung ating mga sarili sa Kanya. Pagkamisan mga kapatid, takot tayong ibigay. Sasabihin natin, maghihirap tayo. Sasabihin natin, baka kulangin tayo. Sa Jesus nga, mga kapatid, hindi takot na iniwan niya yung karangyaan, yung kanyang trono for the sake of mission. Kaya sabi ko, stewardship in mission are always interconnected. So Christ is ready for suffering, for hardship, for the sake of mission because the stewardship is the author of God, mga kapatid. Yung pagiging tapat na katiwala, yung pagbibigay, ito mismo ay bumubukal sa puso ng Panginoon. At nais niyang iparanas sa atin mga kapatid yung tunay na kaligayahan na kahit na napako si Jesus doon sa cross, maligaya siya, masaya siya, it is finished. Sabi niya, stewardship yun mga kapatid. So, magkamisan, wag tayo matakot na ibigay natin kung ano yung mayroon tayo. Kasi mga kapatid, si Jesus nga hindi natakot. Si Jesus nga willing na siya ay talagang, nung nakita niya yung mission, mga kapatid, iniwan niya ang kanyang trono sa langit para abutin lamang ang sangkatawan. Kaya sabi ko, Pastor John, stewardship and mission are always interconnected. When you give to the Lord, you do it for mission, mga kapatid. Pagpalain tayo ng Diyos, mga kapatid. Salamat po. Napakaganda po ng reflection, Pastor Nelson. Tunay nga po mga kapatid ko, mga kaibigan, na Opo. Pastor Meneses. Sige po, Pastor Meneses. Sige po, go ahead. Tapos po si Brother Melvin Bilasano. God first morning, mga kapatid. God first morning po. Ako'y natutuwa sa umagang ito na maraming hindi nakakatulog sa ating mga leaders at director. yung panawagan ng ating presidente ay matindi. Ako, masasabi ko, hindi ako nakatulog. At buti na lang naturuan ako kahapon ng ating technician kahapon. Kaya salamat sa Diyos. At napakaganda ng reflection kahapon na pinakinggan ko yung appeal ng ating pong mahal na Pangulo. At ang aking ko lang masasabi na sa ating pagbibigay. Gusto kong i-quote itong sinabi ni Apostol Pablo dito. Dito sa 1 Corinthians chapter 13 verse 3. Ang sabi sa atin dito, babasahin ko sa Pinoy version, ang sabi niya, kahit ibigay ko ang lahat ng mayroon ako at ipasunog ko pa ang katawan ko, kung hindi naman ako nagmamahal, wala akong pagpapala doon. So, pagkikita natin dito siya sinabi ni Apostol Pablo yung motivating factor. Opo. Ang Panginoong Jesucristo, anong nag-motivate sa kanya? Bakit iniwan niya ang langit? Bakit tinanggap niya yung kanyang sakripisyo, paghihirap doon sa krus? Hindi para sa ano pa mang mga bagay, kundi for God so loved the world. Alam niyo mga kapatid, ito yung dapat na maging motivating factor natin. Pagka yung pagmamahal, kung hindi man natin mapantayan, yung pagmamahal na katulad na ipinakita ng ating Panginoon, yung maliit na bahagi man lamang nito ay mapasa ating puso at isipan. Mga kapatid, walang malaki, walang maliit na hindi natin po pwedeng maibigay sa Panginoon. No? Maging buhay po natin, maging lakas natin. Our entire life, our entire strength, yung ating mga possession na hindi natin maaring ipagkait kapag itong pagmamahal na ito na
ipinakita ng ating Panginoon na tayo ay nag-respond sa Kanya, naunawaan natin, naintindihan natin ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit sa atin, mga kapatid. Yung misyon, yung pagiging katiwala natin, it follows na lang sa ating mga buhay. Kaya itong pag-ibig na ito, we cannot produce it by our own. Ito ay bunga ng banal na Espiritu sa atin. Kaya ang sabi ng Panginoon doon sa John 15:5, without me, ang sabi niya, without me you can do nothing. Subalit kung tayo ay mayroong walang patid na ugnayan sa Panginoon, it follows na lang itong inaapil natin ito, ang mga kapatid, kapag naintindihan nila yung talagang pagmamahal na ito, no? Ay alam ko na ang gawain ng Panginoon sa ating teritoryo, CLPM, ay magpa-prosper dahil ang lahat ay nagmamahal sa ating Panginoon. Amen. 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 Thank you po, Pastor Meneses. Alam niyo po, Si Brother Melvin ba yan? opo, bigay po natin yung time kay Brother Melvin Bilasano. Sige po, Brother Melvin. Yan. Salamat po. Gusto ko na sanang i-lower yung hand ko eh. Dahil mga magaganda na yung sinabi nila Pastor Meneses tsaka ni Pastor Nelson, ano po. Pero sige, dahil na-mention nyo na po ako, yung aking reflection ay patungkol sa kahapon. Ang tumatak sa akin dito ay ang pagsunod natin sa Panginoon ay galing sa sarili nating desisyon, hindi dahil sa mga pastor, hindi dahil kay Amen. Pastor Jerry, hindi dahil kay Pastor Nelson, hindi dahil kay Pastor Meneses, hindi dahil sa CLPM, kundi dahil sa nabuong relasyon natin sa Panginoon, dahil sa pamamagitan ng pakikinig natin dito sa tuwing umaga, God First Morning, dahil sa mga pakikinig natin sa reflection, nahipo yung ating puso at nabuo yung ating relasyon sa Panginoon. So yun ang dahilan ng ating pagsunod sa Kanya. Pero may tanong ako, bakit meron pa rin pumipigil sa atin para magtiwala ng buong buhay, buong husay sa Panginoon? Ano kaya yung pumipigil sa atin, mga kapatid? Yan yung doubt, mga kapatid. Yan yung ating doubt, pumipigil sa atin sa Kanyang pagsunod sa Kanya. So, bakit naman nangingibabaw yung doubt sa atin? Kasi nga, mga kapatid, ay hindi natin nakikita ng lubusan yung kabutihan ng Panginoon sa atin. Unahin nating hanapin yung kanyang kabutihan, Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, Pag nakita natin yung gaano kabuti sa atin ng Panginoon, sigurado ako. Yung doubt nyo na yan, yung doubt natin na yan, mawawala. Bakit ko naman nasabi ito, mga kapatid? Isa din ako sa dating may doubt. Kaya ako nakakapag-reflect ng ganito. Hindi dahil sa bukang bibig ko lamang, naranasan ko rin po. At dati rin ako na, magkonti na lang bibigay ko kasi nga magugutom ang pamilya ko. Hindi, mga kapatid. Unahin natin siya. Dahil inuna niya tayo, mga kapatid. Iniwan niya nga yung kanyang throne para sa atin. Ibinigay niya nga yung buong buhay niya para sa atin. Tapos tayo binibigay natin ay barya. Kaunting oras, kaunting panahon, kaunting lakas. Ano pa, mga kapatid, ang ating maiharap sa Kanya? Handa ba talaga tayong salubungin siya, mga kapatid? Sabi ko nga kahapon, hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Mga kapatid ko dyan sa Zoom, sa Facebook Live, nakikinig kayo ngayon. Alam ko po na nauunawaan niyo po yung sinabi ko na Tagalog lamang naman. So, mahal tayo ng Panginoon. God first morning po sa atin lahat. Okay, Salamat po, Brother Melvin, sa napakagandang Amen. testimony. Praise the Tulad Lord. po ng mga kapatid. Opo, Pastor, meron po kayong gustong sabihin, Yan. Pastor? Ayun lang, nasa oras na tayo, 5:02 na, pero punong-puno ang puso ko ng tuwa at galak na makarinig ng mga inspirasyon na nagkakaroon ng malaking kabuluhan ang lahat ng pagkilos natin sa araw-araw. Inuuna natin ang Panginoon. Nakikita ko po na unti-unti na patuloy natin nagiging practice na isuko ang buhay sa Panginoon araw-araw at bigyan siya ng panahon. Hindi tayo nagmamadali, mga kapatid. Ang sarap po yung unang pakiramdam nung nagising mo, hindi ka nagmamadali.
Ang una mong minamadali, paano ko bang tatagpuin ng Panginoon? Paano ko ba tatagpuin ng Panginoon? Nagmamadali tayo, paano natin tatagpuin ng Panginoon? Kasi yun po, it matters a lot. It matters a lot. Yun po yung priority talaga natin, mga kapatid. Palangit na po tayo. Palangit na po tayo. Jesus is coming soon. So yan po ang Pastor John, ay po ay tumatungo na sa oras. Opo. Yun sa paglilid at sa lahat po ng mga reflections na inyong isinyer. Sa bukas na po uli, marami pa po tayong pagkakataon. Sa mga susunod na mga araw, ipunin po ninyo ang mga katuwaan at mga nangyari sa buhay ninyo. Nung tagpuin ninyo ang Panginoon, personal na paglago sa pananampalataya, papaano kayo binago ng lahat ng mga tagpo natin araw-araw, at papaano kayo ginagamit ng Diyos araw-araw. Sa missional evening, share po ninyo ang iyong mga personal na mga testimonies, how the Lord is being used, in His mission, because Jesus is coming very, very, very soon. Mga kapatid, salamat po. Okay po mga kapatid, salamat po sa inyo pong mga pagbabahagi na inyo pong refleksyon. At ngayon po ay dumating na po ang oras upang tayo po ay magsimula. Isang panibagong paksanan naman po ang patuloy na magbibigay sa atin ng kagalakan na kinalanin palagi ang katapatan at kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay. Handa po natin mga kapatid ang ating pong mga puso para po sa pakikinig ngayong umaga. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history.
Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Hilingan po natin si Sister Lovely May mula para po sa panalangin. Tayo po'y manalangin. Mapagpala naming Diyos sa mga pangyarihan sa lahat. Amin pong ibinabalik, Panginoon, ang papurit pagsamba sa inyong banal na pangalan sa umagang ito. Panginoon, nawa po ay kami po inyong pangunahan sa umagang ito nang sa gano'n ang amin pong mapapakinggan ay maging pagpapala po sa bawat isa po sa amin at ito po ay aming magamit bilang pong mga Kristiyano at bilang inyo pong mga worker at bilang inyong mga anak, Panginoon. Ama, kami po ay lumalapit ng may pagpapakumbaba at humihiling po kami ng kapatawaran sa aming mga nagawang pagkakasala. Sa isip man po ito, sa salita o sa gawa, Panginoon, inyo po kaming patawarin sa aming mga nagawang pagkukulang at nawa pang patuloy na banal na Espiritu ang siya pong manguna po sa amin nang sa ganon amin din pong mga gawa ay maging pagpapala po sa ibang tao. Panginoon, dalangin po namin na ang amin pong tagapagsalita, ang inyo pong pangunahan nang sa ganon ay maibahagi niya sa amin ang nais nyo pong iparating sa bawat isa. At ganon din po na sa mga tagapakinig dito sa Zoom at sa Facebook Live, Panginoon, ay maging kalakasan po ito sa amin pong espiritual na buhay at makita po namin patuloy ang inyo pong kabutihan at pag-ibig po sa amin. Dalangin po namin na ang inyong pag-iingat at ang inyong gabay sa umagang po ito na aming pong programa. Ito po ang aming hinihiling at dinadalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. 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 Thank you po. Pakinggan po natin ang special music.
Kung kamtan mo man ang mundo't kanyang yaman, maging palasyo man ang iyong tahanan, makamit mo man ang lahat ng bagay sa sanlibutan, buong buhay mo ay walang kabuluhan. Hanggang di mo nadarama ang tawag ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan ng walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababatid ang daang tungo sa langit, di mo makakamtan ng kaniyang pag-ibig. Kung nasa iyong man ang ganda at talino, humanga man sa iyo ang buong mundo, ngunit kulang sa pagbasa ng banal na kasulatan, lahat ng iya'y pawang walang kabuluhan. Hanggang di mo nadarama ang tawag ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan ng walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababatid ang daang tungo sa langit, di mo makakamtan ng kaniyang pag-ibig. Kung sa lupang ito ay tanyag ka, maging bata at matanda'y kilala ka, ngunit di mo namamasdan si Jesus na ng mukhaan, lahat ng iya'y pawang walang kabuluhan. Hanggang di mo nadarama ang tawag ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan ng walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababatid ang daang tungo sa langit, di mo makakamtan ng kaniyang pag-ibig. Hanggang di mo nadarama ang tawag ng Diyos Ama, ay di mo makakamtan ng walang hanggang pag-ibig niya. Hanggang di mo nababatid ang daang tungo sa langit, di mo makakamtan ng kaniyang pag-ibig, di mo makakamtan ng kaniyang pag-ibig. Amen. Mga kapatid, ang awit po na yan ay patuloy na tumutunog sa ating mga tainga, lalo na po yung mga kaedad ko po sa Recording inyo. in progress. Mga kaedad ko po sa inyo, ako po ay nakatanggap ng ebanghelyo ng Panginoon
good news of saving, God saves me from my sins nung ako po ay 18 years old, mga kapatid. Ako po ay 18 years old, kagagraduate ko po ng high school. Tumaten po ako ng isang Voice of Youth meeting, evangelistic meeting, at hindi ho ako nakagawa doon ng desisyon, mga kapatid. Ako po ay nagpatuloy pa sa pagliliwaliw sa sanlibutan ng ilang mga panahon. At aking pong mahal na kapatid na siya po ang unang Adventista sa aming family, the first generation Adventist sa aming family, si Brother Bert, ay siya po ang tumanggap ng message sa Voice of Youth, mga kapatid. At siya ho ang nagpasimula at nagsikap na pangaralan po kami sa buong family. At ako po ang naging bunga niya sa Adventist faith. At isinuko namin ang aming buhay sa Panginoon. Yan po ang awit na yan ay tumatak sa akin bilang panawagan na walang kwenta ang lahat kung wala si Jesus sa ating buhay. So yan po mga kapatid, God first morning po sa inyong lahat. Pwede po natin buksan muli ang ating mga audio at ating pong batiin ng isa't isa ng happy God first morning. Happy God first God first morning. morning. Happy God first morning. Yeah, salamat po. Salamat po sa inyo at sa inyong masayang participation sa atin pong morning worship. Ngayon po mga kapatid, tayo magpapatuloy at ang ating pong oras ay mabilis. Ang ating pong oras sa aking reluhan ay 5:19. Okay, alas 5:19 na po ng umaga. Salamat po sa ating mga kapatid na sinadya na talagang unahin ng Panginoon sa araw na ito. Gumising ng maaga. Purihin ang ating Panginoon. To God be the glory. Sabi ni Haring David, ako'y nahiga at natulog. Ako'y muling gumising sapagkat inaalalayan ako ng Panginoon. Yeah. So, meron natang isang speaker pa. Ay salamat po. So ngayon pong umaga ay ipagpapatuloy natin ang ating pong pag-aaral at nais ko po kayong muling kayin sa isang malalim o maaring controversial pa ito. Itong tatalakayin pong topic ay isa sa pinaka-sensitive na topic na akin pong na-prepare ng mahabang panahon at patuloy akong humihingi ng mga feedbacks kung ano pong mga dapat pang ayusin sa presentation na ito at ano ba ang gusto ng Panginoon para sa kanyang mga anak at sa ating lahat. So tayo po muna yung manalangin. Nakila at mapagmahal namin Diyos, minsan pa isang pagbubukas ng pag-aaral namin gagawin sa umagang ito at tulungan niyo po kami na maunawaan ng iyong kalooban. Ang banal na Espiritu na iyong kaloob, Ama, ay aming matanggap sa umagang ito. O banal na Espiritu, tapat ka pong patnubay, akayin at alalayan kami sa pagtuklas ng katotohanan at mabuhay kami ayon dito sa pananampalataya namin sa aming tagapagligtas. Marami pong salamat, Ama, sa iyong pagdinig. Inihiling namin itong lahat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, let me share with you again my screen. Kapatid. Ayan. So, tutuloy po natin yung ating pong pag-aaral. Ang ating pong foundation ay nandun pa rin. Biblical offerings are inspired by faith, motivated by love and gratitude. So specifically, ang ating pong tatalakayin ngayon ay yung palagi po nating naririnig na combined offering plan. So ito po ang aking pong tingin dito. Ito po talaga ay ang intensyon missional na handog. Ibig sabihin, binibigay natin para sa misyon, pagtatapos ng gawain ng Diyos. Kaya missional kasi ang iniisip ng nagbibigay, makakatulong ito para maapektuhan ang maraming tao na hindi pa napaparatna ng mabuting balita ng pag-ibig, pag-asa na ang Panginoon ay malapit nang dumating. Bilang mga Adventist, yun po ay itong offering plan na ito ay ginagawa natin sa paniniwala na ang three angels message na ibinigay sa atin ay kinakailangan ng makarating ng mabilis sa mga sa bawat sulok ng daigdig, ang tinatawag natin ng stream cost, mga kapatid, yung sukdulan ng lawak ng gawain. Kinakailangan din ng sukdulang mga kaloob na galing sa pag-ibig, tinulak ng pag-ibig ng mga taong mananamba sa Panginoon. Global kasi ito po ay mapapakinabagan ng local at
umiepekto ng global. Yun po ang ibig sabihin nun. Kaya po itong offering system na ito ay iniisip natin ang global na gawain habang ginagawa nating lokal sa ating mga simbahan. Kaya ang tawag natin dyan ay thinking globally, acting locally. So maliwanag po yan mga kapatid, okay? So ang ating pong subject ngayon ay offering system, thinking globally, acting locally. Ang Seventh-day Adventist po ay sa ating pong General Conference GC Working Policy ay naglagay po doon sa part ng stewardship ng giving system plan, okay, yung system of giving. Ang una po doon ay yung PGP, yung Personal Giving Plan, Calendar of Offerings, and Combined Offering Plan. Dito po tayo nasa sistemang ito po ang Southern Asia Pacific Division o SSD, kasama po ng, hindi po ako nagkakamali, ay 12 o 13 division sa buong mundo. Ito po ang ina-adapt natin para sa pagtustos at pagsuporta sa global mission. Ang iba pong mga division, kagaya po ng Personal Giving Plan, ay sila po ay doon sila pumunta. Ano ba yung Personal Giving Plan? Ito po yung marami po dito ay yung mga mayayaman ang pumapasok po dito. Gusto nilang ibigay doon sa sistemang iyon para yung kanilang mga kayamanan na para sa gawain ng Panginoon ay maisuko nila sa misyon, gagawin nila ng mga tawag dito, mga kasulatan, mga ganoon. Kaya po ang tawag po dito din sa ibang term ay Plan Giving and Trust Services o PGTS, may mga documents, ganoon. So yung iba po, ang tawag po dito sa Personal Giving Plan, yung outright gifts, yung malalaking mga bigayan po ito mga kapatid. Kaya ang mga nag-a-adapt nito yung mga bansa na mayayaman tulad ng England, ng North American Division. So yan po. So yan po ay napakarami pong mga offerings niyan na pumupunta sa ating mission para facilitate po ng mga union and conferences para po sa mabilis na pagtustos, balancing pagtustos ng gawain ng Panginoon. Okay? So yung calendar of offerings, mga kapatid, ito naman po yung mga taunang handugan, yung mga annual sacrifices na mababasa niyo po yan sa ating mga offertory reading kung saan mapupunta ang offering na ito. Kadalasan po niyan, yan yung mga panawagan ng handog para po sa mga unentered territories, kagaya po ng mga 1040 windows. So yan po, dyan po napupunta yung calendar of offerings. So nag-a-announce ang buong mundo ng mga kalendaryo ng mga handog kung saan po mapupunta ang mga specific na mga collections ng offering para sa pagtustos ng banal na gawain ng Diyos sa konsepto, sa paniniwalang ang Panginoon ay malapit nang dumating. So yan po yan mga kapatid, PGP, COO, and COP. Stewardship goal is, ang pinakalayunin ng pagtuturo ng stewardship ay ang pagpapalago ng pag-uugali ng katiwala na maging katulad sa ugali ng Panginoong Yesus. Tandaan niyo po yan, huwag po kayong hihiwalay dyan, ha? So when we give our offerings, that is part of spiritual ng stewardship goal, ginagawa natin yon para maging kaugali ng Panginoon. Because ang sabi po, the Spirit of Heaven is liberality. Counsels on Stewardship, page 19. So wala ho tayong ibang mithiin, hindi para tayo pagpalain, hindi para umunlad ang buhay. Material po yun mga kapatid. Ang ultimate goal kung bakit natin ito ginagawa, dahil pauwi na po tayo sa langit at ang langit po ay naghihintay sa mga taong nabago ang karakter through their personal relationship with Jesus. Jesus is our ticket to heaven. At yung karakter niya ay gusto niyang ilipat sa atin na maging katulad natin siya sapagkat ang langit ay para lamang sa mga taong nahubog ang karakter na katulad sa karakter ng langit. So yun po yung goal ng stewardship. The goal of stewardship is to heaven. Okay. And heaven is the place for those who have Jesus in their life. Nagkaroon sila ng transformation na katulad ng ugali ng ating Panginoon. Amen? Okay, sa maliwanag po yan. Iwanan na po natin yan. And then stewardship focus. Ang stewardship focus mga kapatid ay anyayahan ang mga kaanib na magtiwala sa Diyos bilang kanilang may-ari, tagapaglaan, at makipagsosyo o makipagbakas sa kanyang final mission through regular and systematic giving. So ito po ang pinupuntirian natin ngayon mga kapatid. Ito po ang ating binibigyan ng pansin ngayon na sa ating mga regular at systematic giving,
nagpapakita na kinikilala natin ang Panginoon na may-ari at hindi nagkukulang tagapaglaan sa lahat ng ating pangailangan at gusto nating makipagpartner sa kanyang nagtatapos na gawain, sa kanyang misyon. Yun po ang ating pong focus. Kaya ang sabi ni Sister White ay, every man should freely and willingly and gladly bring tithes and offerings into the storehouse of the Lord, because in so doing there is a blessing. It's on the attitude. So let's go back mga kapatid sa offering plan ng Bible. So God's offering plan, systematic and regular giving. It is the biblical offering system, the principle of systematic and regular giving. So yung ating pong mga prinsipyo pa rin, acceptable offering is prompted by love. Palagi ini-inspire ng pag-ibig ang isang katanggap-tanggap na handog. Liberality through tithes and offering becomes a blessing when given freely, willingly, and gladly. So it's a matter, it's all about the attitude that is being transformed in the heart, and not the act of giving itself that brings blessings. The blessing is yung transformation ng kalooban. Yun po yung blessing. Okay? Hindi po yung akto ng tithes and offerings. Pero yun po ay isang pagpapakita na may nangyari sa atin. Yung pong tapat na pagbabalik at pagbibigay ng offerings. Bakit systematic? Systematic is, ang ibig sabihin po nito ay pinanukalang handog, sinadya, pinangako na handog na porsyento o kasukat, proporsyon sa pagpapalang kaloob ng Diyos. Yan po ang ibig sabihin ng systematic. Pag sinabing systematic, umuwi sa bahay, nagdala ng desisyon, at ang desisyon sa bahay ginawa, at pagdating sa simbahan, dala po ang lahat ng mga pasasalamat sa Panginoon. Hindi na apektuhan ng ganda ng sermon, ng pangit ng sermon, ng kapugian ng pastor, ganda ng pagsasalita, hindi ho nababago ang desisyon. Kaya ang desisyon ay hindi ginagawa sa loob mismo lang ng simbahan. Pag nakarinig ng magandang apil, paiyak-iyak pa, patawa-tawa pa. Hindi yun mga kapatid. Kundi ang systematic ay dinesisyon na iayos na maging bahagi ng sistema ng buhay ng nagbibigay. Sa bahay pa lang, dala na ang pagpapasalamat, at kahit anong mga environment ang abutan sa pagsamba sa loob ng simbahan, ay ibibigay niya ito sapagkat ito ay mga pagpapalang kaloob ng Diyos, pagkilala na siya. So pinanukala, dinisisyonan, sinadya, inilagay sa sobre ng maayos at dinala sa pagsamba sa Panginoon. Regular. Bakit regular? Pagbibigay base sa palagi ang pagtanggap ng mga kaloob ng Diyos. Kung gaano ka-regular na tayo ay tumatanggap ng pagpapala ng Diyos, ganon din tayo ka-regular na nagbabalik ng pasasalamat at pagmamahal through offerings, and also the attitude of loyalty and yung pagkilala, acknowledgement that God is the owner through tithes. So regular, systematic, and regular. So yan po mga kapatid yan po ang ibig sabihin ng Bible system of giving offerings, regular and systematic. In the Bible system of tithes and offerings, the Bible and SOP indicates that offering system is also the same system na ina-adapt katulad ng tithing. So, proportionate mga kapatid. So, pag binasa niyo po yung Bible ninyo at yung Spirit of Prophecy, hindi po magkahiwala yung prinsipyo ng proportionate system. Okay? Yung kung ano ang sistemang ina-adapt ng kaayusan ng simpleng pagtatayt, percentage, ganoon din po ang offering system, proportionate, meaning percentage. Sabi po dito ng diksyonaryo, simple lang ho yan. Ang synonym ng proportionate ay balance, percentage, or ratio. O ayan mga kapatid, maliwanag na po yan So kaya po ang tithing ay proportionate po siya kasi percentage po siya. Okay? So yan po ang maliwanag na nakikita natin dito ng direksyon. Okay, punta na po tayo mga kapatid. Ito na ho, pasalan na ho ito ng pasalan. Akin pong inaanyayahan kayo, tulungan niyo po ako. Baka ito po'y kulang o maaaring nagkakamali po ako sa pangunawa. Mag-feedback po kayo sa akin, mag-PM or mag-chat po kayo through this comment, chat box, or using your platform sa ating pong
Zoom. So mga kapatid, akin pong inaanyayahan kayo na magtulungan tayo dito sapagkat ito ho ay importanteng practice dahil nakakaapekto ito sa ating pamumuhay na mga naghihintay sa second coming ni Jesus. So kung titingnan po ninyo yung sistemang ito, yung tithing system is with the biblical system. Ang ibig sabihin po, proportionate. Ang ibig sabihin po niyan, systematic or percentage. 10% sapagkat ito po ay Diyos ang nagsabi. Wala po tayo ditong pagpipilian. So ibig sabihin, not optional. Sapagkat sinabi ng Diyos, lahat ng ikasampung bahagi ay sa akin. Sabi po ng Leviticus yun, Leviticus 27. So ang offerings, kumusta po mga kapatid? Ano po ang gabay natin sa offering? Okay, ano po ang gabay natin? Offering ay mayroon pong pagpipili. So ito po ay optional. Pero guided option. Hindi kung ano lang ang gusto natin. Ano po ang guide natin? Ang guide natin yung sistema ng tithe. Kasi kung gaanong kaayos ang inilagay ng Diyos sa simpleng tithing system, naniniwala po akong personal na convicted po ako na ganoon din kaayos ang paghahandog. Hindi pwedeng maayos ang tithing system, magulo ang offering. So meron po tayong guide na susundin. Sapagkat ang Diyos ay nagbigay mismo din ng guide mula sa SOP, Spirit of Prophecy, at primarily sa Bible. So kung systematic and percentage ang tithing system maayos, ganun din po ang offerings. Kinakailangan systematic and percentage. Pero may pagpipili. Option niyo po yun kung ilang porsyento ang gusto ninyo. Pwede pong katulad ng tithe, katulad ng 10%, or more than 10%. Pero for the meantime, sasabihin ko po sa inyo, hindi pwedeng mababa sa 10%. Why? Yan po yung controversial na sinasabi ko sa inyo. Ang reference po natin ng sistema ng pag-handog, it's either equal to 10% or more and more. Okay, depende sa inyong nabuong pagmamahal at na-motivate na pagpapasalamat sa Panginoon. Okay, sabi po ni Sister White, the SOP indicator, Spirit of Prophecy indicates this Bible system. Ang sabi niya, in the Bible system of tithes and offerings, the amount paid by different persons will of course vary greatly since they are proportioned to the income. Kasukat ng ating mga tinanggap na pagpapala sa Panginoon. Yung sistema po ng tithes at offerings, maaaring magkakaiba sa halaga, pero sila ay proporsyon sa ating income. So meron pong sistema. Sinabi po yun ni Sister White, Council on Stewardship, page 73. Observe niyo po mga kapatid, dalawa pong observation ko dito. Tithes and offerings ay may isang sistema lang. Bakit? In the Bible system. Hindi ho plural. Singular po siya. In the Bible system, walang S, of tithes and offerings. So may isang sistema. Kung ang sistema po ng tithes ay percentage, ganun din po ang sistema ng offerings. Number 2, ibig sabihin yung tithes and offerings, they are proportion. Ibig sabihin, dapat na ibigay ayon sa percentage ng kinita. Naalala niyo po yung definition natin? Proportionate means percentage, ratio, or balance. So we took the principle of percentage because ayon po dito sa context ng ating pong binabasa ngayon. Okay, tingnan natin mga kapatid. Tithe and offering system, another Spirit of Prophecy indicator. Ini-indicate po dito, ang bagay na ito ng pagbibigay ay hindi pinababayaan sa kapasyahan ng damdamin. Binigyan tayo ng Diyos ng tiyak na tagubilin hingil dito, yung tungkol po sa tithes and offerings. Okay? Tinukoy niya ang mga ikapu at mga handog bilang sukatan ng ating obligasyon. Hindi po yung obligasyon na napalitan, kundi ito po ay pagkilala ng otoridad ng Diyos. Yung pong ibig sabihin ng obligasyon. Hindi tayo pinipilit para gawin ito, kundi kinikilala natin ang Diyos ang otoridad. Ibig sabihin, siya ang mataas sa lahat. Sa pagsusuko natin sa Kanya, ibinabalik natin ang tithes at mga handog. At gusto niyang tayo'y magbigay ng palagian at sistematiko. Regularly and systematically. So yun po yung prinsipyo ng
proportionate. Sana po'y maliwanag mga kapatid ha. Binabaybay po natin unti-unti. Tingnan po natin yung Biblia. Meron pong dalawang prinsipyo ang pagtitithes at offerings. Halos magkatulad sila. Pero binigay po ng Biblia ang mga salita para makuha natin kung ano ang prinsipyo ng magkaibang pinaglalagyan ng tithes at saka ng offerings. Okay? At ang lahat, Leviticus 27:30-33, at ang lahat ng ikapu sa lupain ay sa Panginoon. At tungkol sa ikapu ng kawan, ang alinmang dadaan sa ilalim ng tungkod, ang ikapu ay banal sa Panginoon. So sapagkat ang ikapu ay sa Panginoon, itinuturing po na ang perang ikapu o anumang klaseng ikapu, bagay na ikapu, hayop na ikapu, pagkain na ikapu, anumang klase na ikapu. Sa ating pong context ay mga kinitang ikapu. So yung mga galing sa kinita natin, magte-10% tayo doon, yun po ay banal sa Panginoon. Kaya nga po, spiritual giving ang tawag natin doon. Spiritual giving. Bakit? It affects our relationship with God. Kaya ang sabi ng Biblia, ninanakawan natin ang Diyos sapagkat ito'y pag-aari ng Diyos na ikiniklaim niya sa atin. So ang hindi pag-iikapo ay kasalanan na malaki sa Panginoon. Ito'y pagnanakaw sa Panginoon sapagkat ang perang ito ay banal. Okay? So hindi lang ito pang Adventist. Kahit kanino po ito kasi ang lahat ng nasa lupa ay sa Panginoon. Lahat ng lakas, lahat ng tinatamasa natin, yung mga nai-enjoy natin ngayon, lahat yan ay sa Panginoon. Hinihingi sa atin ng Panginoon ang Kanya sa pagkilalang Kanya ang lahat sa pamamagitan ng ikapu. Hindi niya tatanungin kung masama o mabuti o hindi papalitan. In this context, ang kabuhayan po ay farming ba? Pasture, yung pagpapastor. Sapagkat ang nabanggit po dito ay mga alagang hayop. So ang mga ikapu ay kinukuha sa kabuhayan nila noon sa pagbabasa po natin na ito, na ang kabuhayan o kinita ay galing po sa pagpapastol o pag-aalaga ng mga hayop, mga kapatid. So bilang tapat na katiwala ng Panginoon na kinikilala na sa kanya siya ang may-ari ng mga hayop, mga baka, tupa, kambing, anything na inaalagaan noon, siya ang nagpapaanak, ay kinikilala nila na babalik nila ang ikapu. Pero ang sabi po dito, hindi ninyo tatanungin kung masama o mabuti o hindi papalitan. Kung ano po ang dumaan sa ikasampung bahagi, yun may pingas, yun man ay may bahid, may sakit, may eksema, kung ano man ang meron siya. Hindi nyo yung papalitan sapagkat yun ay sa Panginoon. Parang magulo, no? Pero yun ang sabi ng Panginoon. Okay, ano pang prinsipyo? Anong prinsipyo? Ang prinsipyo ito mga kapatid. Hindi sinasadya ang pagpili na ikapung hayop. At kung nagkataong bulag, pilay o may sakit, hindi ito papalitan. Bakit? Ang ikapu ay kumakatawan sa simpleng pagiging loyal o tapat. Pagiging honest. So kung ikaw ay honest, hindi mo yun babaguhin. Ibalik mo lang. Ibalik. Ito'y pagkilala ng kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang pagmamay-ari. Gaya sinabi po ni Sister White, ito ay maliwanag. Ang pag-iikapu is a matter of simple honesty. Yan ho ay mismong binigay na bilin ng Diyos sa prinsipyo ng pag-a-adapt ng faithful tithing. Kumusta po ang offerings? Ang offerings po ay ganito ang sinabi. Leviticus 22:20-22. Ito po ay prinsipyo. Sino man ang mag-aalay ng handog pangkapayapaan sa Panginoon upang tuparin ang kanyang pangako o malayang handog mula sa baka o tupa, ito'y dapat na walang kapintasan upang tatanggapin, wala dapat itong kapintasan. Next, ang mga bulag o pilay o lumpo o may ulcer o eksema o galis, hindi ninyo ihahandog sa Panginoon o susunugin bilang handog sa altar ng Panginoon. Ano po ang prinsipyo? The principle of offerings is this, mga kapatid. Maingat na pinipili, kailangan sakdal, malinis, espesyal at walang kapintasan. Ang handog ay kumakatawan sa pagmamahal, pagpapasalamat, kinakatawan ito ng kasakdalan ni Kristo,
at ng kanyang ginawang sakripisyo. Malaki yung pagkakaiba, mga kapatid. Kung ang ikapu ay hindi sinasadya, kung ano tumapat sa ikasampu, balik mo lang sa Panginoon with honesty and loyalty. Pero sa offerings, talagang pipiliin mo. So may kasama itong sakripisyo, mga kapatid. Kumakagat po ito sa laman. Okay? Giving till it hurts. Kaya ang sabi po dito ni Ellen White, itong paghahandog na ito ay isang paraan ng Diyos para maipakita natin ang ating pagmamahal at malalim na pagpapasalamat sa Kanya sa mga biyayang ibinigay. Wala siyang ibinigay na ibang paraan sa pamamagitan ng pagbibigay lamang ng handog. Okay, sa maliwanag yan, mga kapatid. In application, sa Hebrew word, ang tithe is maaser. Ibig sabihin, literally, ikapu o 10% ng lahat ng income. In every 10 cows, one is the Lord's. Ganun lang ho yung nasa Biblia. Okay? So sa bawat 10, isa sa Panginoon. So, pero sa atin pong mga tinataglay ngayon, wala tayong hayop ngayon, basta kung ano yung ikasampung bahagi ng inyong gross or net income. Okay? Sa mga sumesweldo, yung mga salaried, yung mga mayroong financial statement na tinatanggap salary ng inyong mga payslip, ang tawag po dyan ay gross, dyan kayo magta-tithe. Sa mga businessmen, net po tayo magta-tithe bilang pagkilala ng Diyos sa pinagmulan. So yung pong offerings, mga kapatid, ay 10% or more. And more. Why, mga kapatid? Why? Ito po ang sinasabi ng Biblia. Ito po'y guide ko, mga kapatid. Sineshare ko po sa inyo. Noong lumang tipan, ang sentro ng pagdadala ng handog at mga ikapu ay binadala po nila sa sanktuaryo. Okay? So ang sanktuaryo po ay binubuhat ng mga Levites, pinangungunahan po ng mga priests. At sasabihin po ng Panginoon kung saan po sila titigil. At kapag doon tumigil ang sentro ng presensya ng Panginoon, doon po nila lahat dadalhin ang kanilang mga handog na pagpapasalamat at pagmamahal sa Panginoon na handog at na mga ikapu. Sila ho ay napakaraming, mga kapatid, milyon po ito, millions. No? Kung hindi ako nagkakamali ay more than million sila. So ibig sabihin, nakakalat sila sa iba't ibang dako na kanilang hihintuan. Mag-i-stay sila doon ng matagal, yung mga tao. At meron pong mga handog na mahihirapan silang dalhin sapagkat kanilang bibitbitin, mga tithes na bibitbitin. So in that case, meron pong bili ng Panginoon. Pero kung malayo sa inyo ang lugar na pinili ng Panginoon at mahihirapan kayo sa pagdadala na ikasampung bahagi ng mga pagpapala ng Panginoon na inyong Diyos, ipagpalit ninyo ang ikasampung bahagi, kasama po yung offerings dyan, ha? Bahagi ninyo sa pilak at dalhin ninyo ito roon sa lugar na pinili ng Panginoon na inyong Diyos. Oh, napaka-practical ng Panginoon, mga kapatid. Alam niya na magrereklamo, Panginoon, paano namin dadalhin ito? Bigat-bigat naman, hindi pa pwedeng dito na lang namin gamitin. So ang Panginoon ay gumawa na rin siya ng guidelines. Kung gayon ang mangyayari, kayo ay mag-convert. So i-convert ninyo into silver. Sa atin po, ganun din. I-convert natin sa mga salary. Okay, so ngayon po tayo ay wala ng baka, wala tayong hayop. Hindi tayo nag-iikapu at dinadala natin ang mga ikapu ng baka, ikapu ng kambing. Sa simbahan, mga kapatid, we convert it sa ating mga income. Nakakuha niyo yung prinsipyo, mga kapatid? So ipagpapalit ninyo ang ikapu kasampung bahagi sa pilak. So tingnan po ninyo, mga kapatid, the principle of conversion. Okay? Kung ang tithe, ang maaser ay isa sa Panginoon, ang prinsipyo pong ginagamit ay huwag niyong sisiyasatin kung mabuti o masama, huwag niya itong papalitan. Kung ang natapat ay bulag, may eksema, may sakit, payat, i-convert mo yon. Mura o mahal? Ay syempre, mga kapatid, mura yon. Okay? So yung maghahandog ka naman, galing din dun sa iyong kung saan mo kinuha yung tithe, dun ka rin kukuha ng offerings, pero pipiliin mo yung sa offering, sakdal, walang sakit, walang kapintasan, mataba. Ngayon, i-convert mo rin yon. Pag kinonvert mo, malaki o mababa ang halaga? Mura o mahal?
Mga kapatid, mahal na po yun. So in that case, akin pong ipinalagay na ang prinsipyo ay katulad ng tithe and more. Hindi pwedeng payat yung iyong ikapo, mas mapayat pa yung offering. Mali, mga kapatid. Kung ang ikapo mo ay mataba, dapat mas mataba pa yung offering. So hindi pwedeng mas mababa ang offering because this is an expression of gratitude and love to the one who gave his all for us. So 10% and more in this principle. How about these guidelines? So offering guide. So offerings are guided. Okay, guided giving. Hindi po kung ano lang ang inyo pong gustong gawin. Ang sabi po ng Deuteronomy 16:17, bawat lalaki ay magbibigay ng kanyang kaya ayon sa pagpapala na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Tungkol po ito sa offering, hindi ito tungkol sa tithe, yung text na ito. Each of you must bring a gift in proportion. Ano nga po yung in proportion? In percentage. Percentage po yun, systematic. Okay? Evaluate po natin ito mga kapatid through this illustration. So ang offering guide in this verse ay magbigay ayon sa pagpapalang ibinigay ng Diyos. Ang ibig sabihin po ng ayon ay proportion, proportionate, percentage, or kasukat. Kung ang ating income ngayon ay pera, hindi hayop, hindi gulay, kinonvert na po natin, cash na po siya. Ito yung pagpapala, palagay natin 2 bundle ng tigli 5,000, 10,000 po mga kapatid. Kapagkat kayo ay tapat na katiwala na kumikilala ng Diyos, ang pinagmumulan ng lahat, siya ang may-ari ng lahat, tayo po ay honest sa Kanya and true sa Kanya at sa Kanya pong pagiging loyal sa Kanya na may-ari, ay siyempre tayo mag-iika po, 10% ang ibibigay natin galing po sa 10,000, that is 1,000 pesos. Kumusta po yung handog? Ano po ang ating gabay? Ang ating pong guided option, katulad po ng ating napag-aralan dito sa slides kanina, ay 10% din. Bakit? Sapagkat ito'y ayon, kasukat sa pagpapalang ibinigay ng Diyos. Babalikan niyo po yung pinagkunan ng tithe, doon po nanggaling yung tithe sa una. Tinuturo po tayo ng kulay blue doon sa overall na blessings ng Diyos. At ibabalik po natin pabalik sa Panginoon. Yun po yung ikapo, 10%. Ang guide po natin sa handog, kung ano po ang pinagkunan ng tithe, doon po rin yung kukunin ng offerings. Very simple to understand mga kapatid. Kaya hindi na kayo mag-iimbento kung ano ba talaga. Ihingi pa kayo ng payo kahit kanino. Yung Bible pala may payo na. Si Ellen White may payo na. Para maging tama ang ating pong mga pagsunod sa ating Panginoon. How about in the New Testament? Ito, paborito po niyo ito. Ito'y paborito ng mga taong gustong mababa ang offerings. Ito pong text na ito, paborito binabasa ng mga taong gusto lang maliit ang offerings. Tingnan niyo po ha. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Si Pastor, ano ang porsyento dyan? Kung ano lang ang gusto ko, hindi nga dapat mabigat sa looban Panginoon. Kaya pag mabigat sa aking kalooban, yung 10%, hindi talaga handog yan. O dala ng pangangailangan. Pangangailangan ng pastor. Kaya magbibigay ako pag may pangangailangan lang. Pag walang pangangailangan, hindi ako magbibigay. Yan po yung mga parang nagmalaki pa ang kasalanan ni Apostol Pablo sa atin ngayon. Bakit itinuro niya yan? Hindi mo pala ganyan. Parang salungat si Apostol Pablo sa mga tinuturo ng Biblia sa Old Testament. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Masaya ako sa 10 piso lang. 10 taon ako mag 10 piso. Basta't masaya ako, 10 piso lang handog ko kahit marami akong pagpapala. Kapatid, 1,000 na. 1,000. 10 taon na, 1,000 pa rin. Hindi mo ini-improve ang iyong expression of love and gratitude. Ganyan ba ang gustong sabihin ni Apostol Pablo dyan, mga kapatid? Yan ba ang gustong sabihin ni Apostol Pablo? Kasalanan ba sa atin ni Apostol Pablo? Hindi niya sa atin pinaliwanag yan. Gusto niyo pong maintindihan mga kapatid? Ang sabi po dito, ito po ay gabay sa pagpili ng handog. The same po yan doon sa ating pinag-aralan sa slides. So kayo po ay, illustrate ko po ito palagi sa burger. Yung pong paborito nating text na yan sa verse 7, palaman lang po yan, pati yan ng burger. Sarap na sarap po kayo sa palaman. Mas masarap pala yan kung mayroong 2 tinapay sa ibabaw at sa ilalim.
Dapat buo natin siyang maintindihan. So bago natin basahin yung 7, basahin muna natin yung 6, mga kapatid. Verse 6, at ito ang ibig kong sabihin, ang naghahasik ng bahagya ay mag-aani rin ng bahagya, at ang naghahasik ng sagana ay mag-aani rin ng sagana. So nandun po yung pong proportionate principle. Gusto mo pala tumanggap sa Panginoon ng maraming pagkakatiwala sa iyo. Kung magbigay ka naman ay maliit, di maliit lang din na ipagkakatiwala sa iyo ng Panginoon. Kung ang gusto mo pala ay marami, di marami rin dapat ang iyong iyong gagamitin. Gagamitin mo yung ipinamamahal sa iyong pananasagana. Ito yung principle ng farming, ito mga kapatid, agricultural principle ito Siyempre, pag naghasik ka ng marami, mag-i-expect ka ng maraming ani. Pag nagbigay ka ng kaunti, di sa lupa at inihasik mo ay konti lang na binhi, maasa ka ng maraming ani. Sinasabi po ni Apostol Pablo. Tsaka niyo po basahin yung 7. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Ano yung pasya? Yung pong nasa verse 6. Abay, ganun pala ako pinagpala ng Diyos. Ba't ganito lang ako magbigay ng handog? Hindi mabigat sa kalooban. Bibigat ba sa kalooban nyo? Sa dami ng kabutihan ng Diyos na ibinigay sa akin. Kulang pa nga ito. I cannot outgive God. O dala ng pangangailangan. Kaya kahit walang pangangailangan o wala, dadaling ko ito sa Panginoon. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya dahil naranasan natin ang unang pagbibigay ng Diyos sa atin, karapat dapat din naman tumugon tayo na magbigay din sa Kanya ng may pag-ibig at masaya. Ang tawag po doon natin, liberality index. Giving freely and abundantly. Verse 8, medal para po itong Malakias 3:10 Malakias 3:10, yung tungkol sa ikapo. The same po yung promise. Kung mayroong promise ang Panginoon sa pag-ikapo, sa offering may promise din sa New Testament. Sabi ni Apostol Pablo, at kaya, God is able, at kaya ng Diyos na pasaganain ang lahat ng biyaya sa inyo upang sa pagkakaroon ninyo ng sapat sa lahat ng bagay, hindi kayo pagkukulangin ng Diyos. Palagi kayong sumagana sa bawat mabuting gawa. Gawa ng pagbibigay, gawa ng pagtulong. Bakit? Marami na po tayong tinatanggap na mga blessing sa Panginoon. Sapagkat ipinangako ng Diyos, kung kayo'y sasagana sa pagbibigay, hindi ko kayo pababayaan, kayo rin ay aking dadaluyan ng pagpapala at magiging pagpapala kayo sa iba. Ngayon mga kapatid, naiintindihan na po natin ito. Tuwing babasahin po sana natin ito sa kapilya, ipaliwanag niyo po sa mga kapatid ang mga talatang ito ay nandoon sa verse 6 at verse 8 ang pagkakaunawa. Hindi paliitan ng offering. Dapat palakihan. Dahil ito ang guide ng Panginoon. Tingnan po ninyo mga kapatid. Sinabi ni Sister White na ang systematic and regular giving is God's plan. Sabi niya sa Testimonies for the Treasures, Volume 1, 546. Kakaunting matatapat ang nagbabalik sa Diyos ng halos isang katlo ng lahat nilang kinita para sa pakinabang ng relihiyosong kapakanan at mahihirap. Ang mga hinihiling na ito'y hindi lamang sa isang partikular na uri ng tao, hindi lang ito sa mga Hudyo, sa mayaman o kung ano man, kundi sa lahat. Ang hinihingi ay magiging proporsyon o kasukat ayon sa hawak na halaga. Tingnan niyo mga kapatid, 33% po ang una nga pong ipinakikita ng lahat ng income. 33% ang ilalagay natin pabalik sa Panginoon para magamit sa mga gawain na ibinigay niya sa atin. Patriarchs and Prophets, 530. Maaaring ang mga Israelita ay mag-ambag ng hanggang ika-4 hanggang ika-3 bahagi ng kanilang kita sa mga layuning pangreliyon at kawang gawa. 25 to 33%. Yun po yung guide natin mga kapatid. 25 to 33%. Ang sabi ni Sister White, sabi dito, nagdulot ba ng kahirapan ang gayong kabigat na kontribusyon? Sa kabaligtaran, ipinangako ng Diyos na pagpapalain sila sa kanilang katapatan.
Mga kapatid, yun po yung guide natin. Kaya hindi na po tayo pwedeng magbibigay ng base lang sa emosyon, base lang sa kahit ano lang ang gusto natin gawin. Hindi mga kapatid, guided po ito. Kung paano kaayos ang tight principle, ganun din po ang sistema nito, ganun din po ang prinsipyo ay maliwanag sa offering. At ganun din po ang sistema nito. Hindi po ito magkahiwalay na sistema. Ang pagtanggap ng pagpapala ay katulad o kasukat ng kakayanang magbigay. Sinabi ni Sister White, ngunit kapag kanilang ninanakawan ang Diyos, sa mga ikapu at mga handog, naiisip nilang hindi lang nila ninanakawan ng Diyos, kundi mismo ang ating sarili. Bakit? Dahil nililimitahan din natin ang Diyos, ang kanyang mga pagpapala sa atin, tulad ng ating paglimita sa ating mga handog para sa Kanya. Kaya habang tinitipid natin ng Diyos, natatakot tayo magbigay ng sagana, ay yung kung ano lang ang kaya nating i-manage, yun lang din ang ibibigay sa atin ng Diyos. Kung ang kaya lang nating i-manage ay maliit, maliit lang din. Hanggang doon lang po tayo. Kung nag-i-enjoy na po kayo kung ano meron kayo ngayon, hindi lang huyan ang gustong ibigay sa atin ng Panginoon. More than that. Bakit? Gusto ng Diyos, tayo ay gagamitin lahat sa ating kasaganaan na tapusin ang kanyang banal na gawain. Mga kapatid, saka natin basahin ang malaki stress gist. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko bubuksan ang mga bintana at ibubuhos ko sa inyo ang saganang pagpapala mula sa kalangitan. Pagpapalang may dulot na kapayapaan, pagpapalang may dulot ng kaayusan, pagpapala na may dulot na paggamot sa selfishness, hindi mga pagpapalang sa halip na maging pagpapala, naging sumpa. Mga kapatid, all these blessings will come to us for the purpose of finishing God's work. Wala pong ibang intensyon ng Panginoon at layunin kung tayo po ay pinagpapala at pinamamahala. Kundi ang Panginoon ay pinagpapala tayo para sa pagpapala ng kanyang gawain. Mga kapatid, sa umaga ito, make Christ. Gawin natin ang Panginoon na ating kapartner. Make Christ our partner, Christ our protector, Christ our provider, Christ our pattern, and Christ our physician. May the Lord bless us all as we practice together combined offering plan. God bless you. God first morning. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon sa diwa ng mensahe na napakaganda na muli po nating napakinggan ngayong umaga. Mga minamahal po mga kapatid at mga kaibigan. Kaya hadlang pa po ba sa ating mga puso ang pigilan po natin ang ating mga kaluluwa. Ibigay ang katapatan sa ating Panginoon. Ngayong umaga ay makakarinig po tayo ng mga pananalangin buhat po sa ating pong mga pastor. Amen mga kapatid, ano po? Ayan, kamusta po kayo? Kamusta po kayo mga kapatid? Teka lang, buksan ko lang. Gusto ko mag-reflect agad doon sa magandang message na yun, ano po? Sa magandang message na ating napakinggan. Sandali lang bubuksan ko lang ang aking mga notes. Ayan. Teka. Sabi ko nga doon sa Zoom ay amen. Sa lahat ng mga na-bless sa umaga na ito, say amen. Ano po? Tayo ba'y na-bless sa message na yan? Naku. Sabi nga ni Pastor, umpisa pa lang, medyo maselan yung topic niya. Pero, sabi ko rin naman ngayon sa aking sinulat, medyo maselan din itong aking reflection. Hingi ako agad ng paumanhin sa mga masasaktan. Pero alam nyo, pag nasaktan tayo, dapat ay na-touch tayo. No? Dapat na positive. So, una, ang goal daw ng stewardship. Ano ba yung goal ng stewardship? Ito ba talaga ay pera lamang? So, ang goal pala nito ay para baguhin yung ating puso. At si Jesus yung ating example. Example saan?
siya bilang nag-ingat ng lahat para sa atin, ano po, ay dapat natin siyang gayahin. Mag-ingat din tayo ng lahat para din naman sa Kanya. So, tinalakay dito yung, dinin dito yung COP, 10% or more. Ayan, ano. Ayan, sabi ko medyo maselan, ano. COP, 10% or more. Ano yung mga sinulat ko dito? Naparami at ako sinulat dito. So, unang-una sabi ko dito ay posible, ano? Posible ito sinabing marami, o posible, mayroong isa, mayroong dalawa, o marami. Depende, no? Posible na maraming nag-iisip ng negative dito, no? Totoo yan. Dahil ako dati, ganyan din, ano? Pag nakarinig ako ng ganyang sermon, message, ang iniisip ko agad ay negative, ano po. Pero mali pala, no? Mali. Totoo lang, mga kapatid, ano? Marami tayong maririnig ng mga negative about sa giving. Makakarinig ka ng ganyan sa mga kapatiran, makakarinig ka ng ganyan sa mga ibang religion. Pero kung ating iisipin, mga kapatid, paano ba nila nasasabi yun? Dahil ba madamot sila? Dahil ba madamot tayo kaya natin naiisip yun? Dahil ba selfish tayo? Di ba? Maaaring selfish tayo, madamot tayo kaya natin nasasabi yun. Ayaw nating magbigay ng mas malaki, no? Dahil tayo madamot, ano. Totoo yung real talk yan, ano po. So, huwag kayong magagalit sa akin. Kung yan yung naranasan nyo, ay dapat tayong manalangin, ano po. Ako rin naranasan ko yan dati. Naging madamot ako dati, no. Naging madamot ako dati. Hanggang sa naranasan ko yung kanyang pag-ibig, nabura yung aking pagiging madamot, ano po. So, mga kapatid, nais kong ipaalala ulit sa lahat na ang Panginoon ay kailanman hindi naging madamot sa atin, ano po. Halimbawa, kung tayo ay nalulungkot, kanina ba tayo lumalapit, mga kapatid? Sa Panginoon, di ba? Kung tayo ay may nararanasan na mabigat na problema sa ating buhay, kanina tayo biglang tumatakbo, lumalapit sa Panginoon. Please pray for my son, please pray for my apo, please pray for my operation, please pray for everything. Ano po pag tayo nabibigatan sa buhay? Ngunit, kapag tayo naman ay walang nararanasan mabigat sa buhay, ano, ini-ignore natin ang Panginoon, mga kapatid. Ini-ignore lamang natin siya. Tapos pag darating na yung offering, minsan yung tithe kulang pa. Tapos yung offering ay napakabarya. Mga kapatid, ano po, para lang nating ginagawang kasangkapan ng Panginoon pag ganun. Oo, masakit yung reflection ko, ano po. Pero para po ito sa ating paglago, ano. Tapos ano pa? Kaya tayo bakit tayo lumalapit sa Kanya kapag tayo nabibigatan? Dahil alam natin na binibigyan niya tayo ng comfort. Nakita niyo yung mga kapatid. Dahil alam natin na bibigyan niya tayo ng comfort. Para hindi maging mabigat sa atin yung ating mga pinagdaraanan sa buhay. Ano? Dahil alam natin na may comfort sa Kanya. Ano po? Ngunit ano yung ating ginagawa? Ito na nga, ano, sinabi ko kanina, yung ating ibinabalik sa Kanya kapag wala tayong nararanasan na hindi maganda. Tayo ay ignore. We keep on ignoring Him. Ano? So mga kapatid, hindi lamang tayo lalapit sa Kanya kung tayo ay may kailangan sa Kanya. Nawa, lumapit din tayo sa Kanya palagi. Lumapit tayo sa Kanya palagi, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon. Lumapit tayo sa Kanya na puno ng pagpapasalamat. At magagawa natin yan sa pagsasauli ng ating ikapo at pagbibigay ng masaganang love offering, ano po, ng bukas sa puso, walang halong pagdududa, kundi punong-puno ng pag-ibig, ano po. Huwag tayo mag-isip kung gagamitin sa mali yan ng leaders. Huwag nating isipin yun. Magkakasala lamang tayo. Madadamay tayo sa kanila kung ginagawa man nila yun, ano. Kung ginagawa nila yun, sila ang mananagot sa Panginoon. Huwag na nating idama yung sarili natin na, kasi baka may personal interest na naman yan sila. Mga kapatid, nagkakasala tayo. Huwag na, no? Ibigay natin ang may pagmamahal. Tandaan nyo, mga kapatid, binigyan ka ng 100 ng Panginoon. Ibinalik mo ang 10 at nagpasalamat ka, dagdagan mo na naman ang 10, meron ka pang 80, no? Maganda yung burger na illustration ni Pastor doon, no? Ngayon ko lang naunawaan yung illustration na favorite ng marami, no? Dahil sa mga madadamot, sabi nga, no? Yung paborito nilang verse, ano? Pero yung burger, meron pala nakauna doon, mas maganda. At yung pinakailalim, mas maganda rin, ano?
Nawa mga kapatid, yun ang ating isipin. Kung gusto nating mas maraming pagpapala, matuto tayo magbigay ng maluwag. And last but not the least mga kapatid, bilang isang church treasurer, hindi ko naman ibibisto yung mga kapatiran. Wala akong nakita na nagbibigay ng sagana na naghihirap. Totoo yan. Totoo yan, Lahat na nakikita ko nagbibigay ng tapat at nagbibigay ng sagana, sila yung hindi naghihirap. Gusto nyo bang huwag maghirap din mga kapatid? Alam nyo ang gagawin, Ano ang gagawin? Di tayo ay manalangin mga kapatid, Tayo manalangin. Nais kong basahin yung mga reflection ng kapatid na Ate Reby. Dapat po ang tithe and offering ay sa bahay pa lang ay nakahanda. Yes, dapat sa bahay pa lang, Kasi magdadalawang isip ka pa sa Sabado pag doon pa lang bubunutin. Hindi pagdating ng church saka pa lang hahanap ng treasurer para magpabaryayan ako po para makahanda na para sa Panginoon. Sa bahay pa lang. Pag wala kayong barya, pagdating na Sabado, bigay nyo na lahat. Thank you Lord. Ganun. Di ba, Ate Reby? Kasi mamaya, pag nagpabara kayo sa treasurer, di pa naman nakakalito pa misa niya pag hindi pa nakalibro, Tunay na masarap, sabi na ni Risa. Magbalik kasi ano naman ang ibibigay natin, wala kasi sa ating buhay. Ano naman ibibigay natin na wala sa ating buhay? Yes, naman ni Risa, tama. Meron ba tayong ibibigay na wala sa ating buhay? Siyempre meron. At saan galing yun mga kapatid? Sa Panginoon galing yun. Hindi natin na i-provide sa sarili nating lakas. Lahat yan ibinigay din naman sa atin ng Panginoon, Di ba? Tapos madamot tayo. Sabi ko nga masakit ito, Pero ang tamaan, manalangin, magbago. Huwag natin isipin yung pangit. Isipin natin ang kabutihan ng Panginoon. Sigurado ako. Dahil ako rin ay dating madamot. Selfish, Dahil nakita ko yung kabutihan ng Panginoon, nagbago ako. Brad, pasama sa prayer si Angela. May lagnat, upo at balik nga doktor. Di po alam ang resulta ako. Sakit ulo niya, pati anak kong dalawa. Sige po, sama natin sa panalangin. Dito sa taas, meron pa dito. Tama po lahat ng liwanag na may sign ng Diyos ay ang ating buhay. Masarap sa pakiramdam ang pagbinigay natin ang ating buong oras, pagmamahal, paglilingkod, gawain ng ating Panginoon. Hindi lang po ito tungkol sa pera. Yan, puro kung mahal natin ang Panginoon at gagawin natin at mga gawain niya susunod pati ang ating bulsa. Yan na nga po yung lagi kong sinasabi. Unahin natin yung puso, kasunod na yung buhay mo at pati bulsa kasama. Totoo yan. Totoo yan. Sa mga nagdududa pa rin, mga kapatid, okay lang na magduda. Tayo naman ay makasalanan. Kaya lang ay kung tayo ay nakilos ng Holy Spirit, sure ako na mawawala ang ating pagdududa. Tayo manalangin mga kapatid. Amang banal na makapangyarihan sa lahat. Sa umaga nito, nais namin patuloy na magpasalamat sapagkat kami ay binigay nyo ng pagkakataon na kami ay muling makarinig ng napakagandang lesson na ito. Medyo maselan ang aming lesson na narinig. Maselan dahil minsan hindi namin matanggap na kami ay magbibigay ng mas malaki. Hindi namin maalis sa aming mga puso na kami madamot, kami makasarili. Iniisip namin una ang aming sarili. O dakilan Diyos, salamat sa lesson na ito na gumigising sa amin. Sa pagkakataon na ito, nais namin humingi ng tawad sa mga panahon na lumipas na kami naging maramot, naging selfish. Kaunti lamang ang aming binibigay na panahon sa inyo. Kaunti lamang ang lakas na aming ibinibigay sa inyo. Nag-iisip kami ng negative, o dakilan Diyos. Kami ay tunay na walang mukha na iharap po sa inyo. Patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Sa umaga na ito, nais naming maging kabahagi ng mga tapat na inyong mga lingkod. Patuloy niyo po kaming hipuin na inyong pang mapagpagaling na kamay. Na kami makita namin una ang inyong kabutihan. Makita namin na kayo nariyan para sa amin sa lahat ng pagkakataon.
at maibalik namin ang tamang pasasalamat, papuri at pagtitiwala po sa inyo. O dakilang Diyos, salamat sa mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, na dito ay natututo kaming lumapit po sa inyo, natututo kaming magtiwala sa inyo, sapagkat kayo ang aming mapagmahal na Diyos, kung saan kayo nagbibigay ng lahat ng sapat para sa amin. Sa pagpapatuloy na aming panalangin, marami kaming mga prayer request. Nawa ang lahat ng ito ay mailapit namin sa inyo sa umaga na ito, at nais namin na kami ay patuloy na maging connected sa inyo sa bawat umaga. Unang-una, ang mga kapatid na nakikinig ngayon, meron kaming mga personal prayer request na hindi namin nabanggit, ngunit nais namin isama sa panalangin. Ganyan din si Sister Vicky na may sakit pa rin. Siya po ay nagtatrabaho sa malayo sa kanilang pamilya. Wala po siyang kasama roon, o dakilang Diyos. Siya po ay nag-iisa. Kayo lamang kanyang kasama. Salamat po at sa mga paggabay sa kanya na siya ay hipuin patuloy na yung mapagpagaling na kamay, hindi lamang sa kanyang physical na karamdaman, hindi naman sa kanyang spiritual na kalagayan. Dalangin din namin ang apo ni Kuya Noli na naoperahan kagabi sa kanyang karamdaman, isang maliit na sanggol. Nawa patuloy ang kagalingan na inyo i-provide para sa kanila, hindi lamang sa bata na ito, gayon din sa kanilang buong sambahayan. Patuloy niyo pong kilusin na ipuin ang kanilang mga puso at isipan, na kayo ay patuloy na nariyan nagbibigay ng blessing, ng pag-ibig sa kanila, sa amin lahat, at matuto kami magbalik ng pasasalamat at maibalik namin ng tama ang paglilingkod na nararapat na aming gawin para sa kanyo, para sa inyo. Salamat din po sa mga binibigay niyo sa amin, mga minsan mga negative na mga minsan pangit sa aming buhay, pero ito ay nagiging positive dahil kayong nakakaalam na lahat. Dalangin din po namin si baby, si Angela, na siya po ay may lagnat, ubo at sipon. Diba, balik siya sa doktor upang siya ay patuloy na magpakonsulta, o dakilang Diyos, ipuin niyo po siya na niya mapagpagaling na kamay. Gayon din yung mga anak ni Sister Emily na malayo sa kanyang lugar, ipatuloy niyo pong samahan. Dalangin din po namin yung aming inaayos ng mga papeles para sa pag-aayos ng kasal ng dalawa na ito nila Brother Eliseo at Sister Emelinda. Ayon sa inyong kalooban, o dakilang Diyos, nawa ito ay maging matagumpay sa tamang oras na nararapat na inyong inilaan para sa amin. Dalangin din po namin ang iba pang mga may prayer request, ang patuloy na kagaling at kalakasan kay Ate Janice. Ngayon din yung mga aming mga sabay-sabay na pangaral na gagawin sa Gapan, sa Bulak, sa Leonardo, General Tino. Dalangin din po namin ang iba pang may mga prayer request na may mga karamdaman, ang mother ni Ma'am Karin, si Tatay Divino Alabanza, si Sister Hazel na pawang nabibigatan sa buhay, Sister Melba Tabios Yenson, kagalingan din kay Irian May Melihor, Teresita Dairet Reyes, at patuloy na kalakasan kay Sister Zenaida Manarang, yung dalawang anak ni at apo ni Sister Teresita Dairet Reyes na may makasama niya sa pagsamba. Ganyan din si Tatay Carlito Tomas, si Nanay Juning Albindo, Sister Ana Rosbel Hermino, Sister Adel, si Tatay Aming Pakleb sa kanilang kalagayan. Nawa patuloy silang pahipuin ng pagpagaling na kamay. At ganyan din ang kalakasan, healing and recovery sa mga sumusunod kay Sister Dora Magana, Sister Nena Salazar, Pining Eugenio Javier, John Paul Cheng, Jinjin Risen Enriquez, Ate Esther Lopez, Marilita, Renato Santos, Precious Cabasog, Arisis, kay Ate Sally Santos, Gina Ontivero, Gina de Guzman, Arturo at Erlinda Toque. O dakilang Diyos, kasama namin sa panalangin sa umaga na ito ang mga nakikinig ngayon, ang sambahayan ni Sister Zenaida Manarang, ang sambahayan ni Sister Nympha Rivera, ang sambahayan ni Sister Emelinda, ang sambahayan ni Ate Reby kasama ng kanilang buong simbahan, mga kapatiran, ang sambahayan ni Nanay Nerissa, ang sambahayan ni Sister Belen Reyes, ang sambahayan ni Sister Melissa Gamboa, gayon din ang sambahayan ni Sister Janet Getmaitan, ang sambahayan ni Kuya Narsing Calas, at ang sambahayan ni Sister Ellen Alpindo, Sister Gina Olivas, ang sambahayan ni Sister Marilyn Garcia, ang sambahayan
ni Ate Sally Sanchez. O dakilang Diyos, alam niyo po kung anong aming mga pangailangan, laman ng aming puso. Alam niyo po kung paano kami babaguhin. Patuloy niyo po kaming samahan sa aming paglago, sa aming paghanda sa nalalapit ninyong pagbabalik. Maraming salamat po sa pagtinig sa aming panalangin. Humihiling po kami ng kapatawaran kung saan kami nagkulang at nagkasala. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen. Amen mga kapatid. Salamat sa prayer warrior. Salamat sa patuloy na sumusubaybay. Salamat sa patuloy na nagsishare. At alam niyo po, alam ko kayo na be-blessed, nag-grow sa bawat umaga. Ako din naman ay nag-grow. Kaya ayokong bitawan itong discipleship ministry. Dahil tayo ay mayroong growing with Jesus. Po, sa mga 19 na nandyan sa live ngayon, salamat po sa inyo lahat. At hanggang bukas po muli, patuloy lamang tayong tumutok. Patuloy tayong ma-remind sapagkat tayo mga nakakalimot. Patuloy tayong ma-revive sapagkat tayo mga nakakatulog. At patuloy tayong ma-bless sa bawat umaga. God first morning po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.